Hi, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa lahat na nakikinig at nanonood ng videong ito, binabati ko po kayo ng mapagpalang araw sa ating lahat. Ito po ang Kingdom Faith Ministry in Christ. At ako po ang inyong lingkod ngayon, Pastor Sanji Ridula. Nawa sa mga oras na ito ay handa ang ating mga puso upang matutunan, mapakinggan ang kalooban ng Diyos. Narito po ang ating pamagat ng ating pag-aaral sa oras na ito. Why God created the human being. Isang malaking katanungan sa bawat isa sa atin na nais matugunan ng sagot. Dahil kapag natutunan natin at nalalaman natin ang kasagutan sa tanong na ito'y magbibigay sa atin ng direksyon kung paano tayo mamumuhay, kung paano ayusin ang ating pamumuhay sa mundong ito. Now, alam natin na mayroong plano ang Panginoon sa buhay natin. Walang nilikha o kinikreate ng Panginoon sa mundong ito na walang purpose. Nothing exists without purpose. Ang lahat ng bagay na ating nakikita sa mundong ito ay mayroong purpose o layunin. Ganon din ang buhay mo, kapatid, kaibigan. Ikaw na nakikinig ngayon, pinaparating sa iyo ng Panginoon na ang buhay mo ay mayroong purpose. At kailangan natin itong matupad at masunod ang purpose, layunin, at ang kalooban ng Diyos na lumikha sa atin. Purpose determines potential. Ang ibig sabihin po dyan is ang iyong ability na meron ka ngayon, ito'y magdadala sa iyo sa iyong tunay na purpose. Walang produkto na ginawa ang manufacturer ng isang company na walang layunin sila kung bakit nila nilikha ito. In fact, nung ginawa nila yon, pagkatapos nila ito i-test ng maraming beses upang i-testing kung ito ay gumagana nga, yung finished product nila at inilagay na sa kahon, nilagyan nila ito ng isang libro o maliit na libro at ang tawag nito ay manual. Ito'y naglalaman ng informasyon patungkol sa kaisipan, layunin, purpose ng manufacturer sa isang produkto na kanilang nilikha. At ganun din ang buhay ng tao. Inilagay rin ng Panginoon at ipinasulat din ng Panginoon kung ano ang kanyang pakay, layunin at purpose sa buhay ng tao. At yan ay ang Biblia, the Bible, the Holy Book. Ngayon sa oras na ito, marahil ay meron kang katanungan na nga. Kung hindi mo pa ito natanong sa sarili mo, itong katanungan na ito, why God created the human being? Dahil kung hindi mo ito masasagot at hindi natin ito makuha yung tamang sagot, ay maaring magkanya-kanya tayo ng ating mga layunin. Lilikha ka ng iyong sariling purpose, maglilikha rin ang ibang tao ng kanilang purpose sa kanilang buhay, at ang lahat ng tao sa mundo ay gagawa ng sarili nilang layunin o purpose. Ngunit ang katanungan, mga kapatid, iyon ba ang kanilang napagdesisyon ng purpose? Ayun ba ang purpose ng Panginoon? Now, alam natin na hindi po pwede ang isang produkto o nilikha siya ang magdidesisyon ng kanyang layunin o purpose sa buhay. Ang siya lamang Panginoon ang may karapatan na magbigay sa atin ng layunin at purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Dahil kung hindi natin ito nagagawa, ito'y lalabas na tayo ay failure. At isang malaking sakuna ang haharapin ng tao kung siya ay kumikilos o nabubuhay nang hindi sumusunod sa layunin o purpose ng Panginoon. Babasahin ko ang isang scripture mula sa Genesis upang tayo ay maturuan, upang tayo ay ating maunawaan
kung ano nga ba ang purpose ng Panginoon sa buhay nating lahat. Now, itong Book of Genesis ay narito nakasulat yung pasimula kung paano nilikha ng Diyos ang sanlibutan at kung paano nilikha ng Diyos ang human being o ang isang tao. Makikita po natin sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Ganito po ang nakasabi. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Genesis chapter 2 verse 7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Now mga kapatid, napakaganda pong information ang ating matutunan ngayong gabi na to. Sapagkat masasagot kung paano nilikha ng Diyos ang isang tao, at yan ay ikaw at ako, at kung ano ang layunin ng Panginoon sa paglikha niya ng tao. Narito po ang mga objective o mga matutunan natin. What is man? Kailangan mong malalaman kung ano ka nga, kung ano nga ba ang tao. Ito'y tumutukoy sa identity nating lahat. Sapagkat marami sa atin ay hindi natin kilala ang ating mga sarili. Hindi natin kilala kung sino nga ba tayo. What is our identity? At eto pa, where is man come from? Saan nga ba nanggagaling o nagmumula ang tao? Maraming nagsasabi na ang tao daw ay nagmumula sa alikabok o sa putik. Tama nga ba yun? Kung ito ang alam mo sa mga oras na ito, kapatid, niloob ng Diyos na ikaw ay makakuha ng tamang information na mula sa Kanya. What are the types of man? Malalaman mo ngayon gabi o sa oras na ito na meron palang uri ang tao. What is the purpose of man? Ibig sabihin, ano ba ang reason kung bakit nilikha ng Diyos ang tao? Meron ba siyang pinapagawa sa atin? Meron ba siyang tamang landas na ipapadaanan sa atin? Meron ba siyang tamang way na kung saan doon niya tayo gustong mamuhay? Meron ba siyang information patungkol dyan? How the man function? Ito'y isang katanungan na napakaganda kung matutunan mo ang tamang kasagutan nito. Kasi marami sa atin ay nagpa-function tayo or ipinamumuhay natin ang buhay na pinapahiram sa atin ng Panginoon nang hindi nagpa-function sa nararapat ditong function. Yung kanyang pagkagawa o pagkakadesinyo ay hindi niya natupad yung tamang gawain na nararapat sa kanyang gawin. Kaya nangangailangan tayo ng tamang information na nagmumula sa ating Panginoon kung paano tayo kumilos, mamumuhay sa mundong ito. At pagkatapos ng pag-aral na ito po ay at the end of this lesson, you will learn the complete idea of God about how you spend your life in accordance to God's purpose, intent, and will. Dapat po nating tandaan na nais ng Panginoon tayo'y mabubuhay according to God's purpose, will, and intention. Kaya handa mo ang iyong sarili, kapatid, dahil winawakasan na ng Panginoon ang kamangmangan na hindi mo alam o kaignorantihan sa katotohanan. Tutuloy natin. What is God's purpose for man? Alam naman natin na product determines its own purpose. Katulad ng cellphone. Ano ba ang purpose ng isang mobile or cellphone?
Kini-create siya ng manufacturer to do some works. Katulad ng pagtawag, pag-picture, para makasend tayo ng message. These are some function or works of a mobile. But the question is, what are the functions or works to do na inilagay sa atin ng Panginoon? Na pinapagawa sa atin ng Panginoon? Kung paano ba ang tamang pag-function ng buhay natin sa mundo. Minsan siguro meron kang naisip na as long na ako ay nabubuhay sa mundong ito na hindi nagnakaw, hindi pumatay, hindi gumawa ng masama, ay nagawa mo na ang kalooban ng Diyos. Maaring nag-iisip ka na hanggat wala akong inaapakang tao, wala akong sinasaktang tao, at ako'y magalang o mapagbigay, ay natupad na ang kalooban ng Diyos. Ito yung mga paniniwala o mga ugali, sistema ng buhay ng tao na ito'y pinaniwalaang ito'y tama. Now, ang lahat ng mga yan ay masasabi nating mabuti. That is good. But do you know that there is difference between good and right? Alam nyo ba na mayroong kaibahan at malaki ang diferensya ng salitang good versus right or compared to right? Yung good ay katulad niyan na nagbigay ka sa iyong kapwa, tumulong ka sa iyong kapwa, that's good. Nabuhay ka na mapagbigay, nabuhay ka na maawain, mapagmahal, that's good. Pero, ibig sabihin, meron pang mas mabuti yan. Diyan, yung tinatawag natin to live right, to live rightly, to live righteous. Ang mabuhay ang isang tao ng righteous. Yung word na right, ito'y patungkol sa ito'y nakaugat or base doon sa kanyang purpose. Halimbawa ako'y nagsasabi o halimbawa ako'y nagbibigay ng instruction sa aking katulong, kasambahay, sasabihin kong pwede mo ba akong ipagluto ng kaldereta? Ngunit sabihin niya naman sa akin, okay sir, gagawin ko, magluluto ako ng kaldereta. Habang mag-prepare na siya ng nire-request kong pagkain na kaldereta, na bago yung kanyang kaisipan. Gusto niyang gawin yung katulad halos ng kaldereta, ito yung menudo. So kung tingnan mo, yung menudo at kaldereta, halos magkatulad sila. Pero ang kaibahan nila ay malaki. Ang menudo ay meron siyang mga hotdog. Example lang na ingredients na yan. I know marami pa. Example, may hotdog yung menudo, pero yung kaldereta walang hotdog. Now, anong mangyayari ngayon? Niluto niya yung menudo at yun ang pinapakain niya sa akin. Nung kinain ko, ang nakita ko, sabi ko, di ba nagsabi ako sa iyo na ipagluto mo ako ng kaldereta? Sabi niya, opo sir, pero mas magaling ako magluto ng menudo. So ngayon, ang sabi ko, hindi mo nasunod ng tama yung aking instruction. Maganda yung ginawa mo na nagluto ka ng menudo, that's good, but you are not following instruction. Because following instruction will bring you to accomplish purpose. Now, what is my purpose? Bakit ko siya sinabihan or ano yung layunin ko? Bakit ko nirequest sa kanya ang kaldereta at ayaw ko ng menudo? The issue is, may allergy ako sa hotdog. That's the reason. So, following good or doing good works, it will not lead you to accomplish some purpose. Purpose will accomplish if you are following the instruction of the Creator or the Maker. Yan ang ating Panginoon. So maraming tao na nabubuhay sa mundong ito na puro mabuti ang kanyang ginagawa. Bigay rito, mawain. Ngunit hindi niya alam yung katotohanan patungkol sa kalooban ng Diyos. Kahit naman ay bigay rito, tumutulong doon, nagawa niya lamang ang mabuti. Ngunit at the end of his life,
makikita ng Panginoon o yung ating manufacturer na hindi nasusunod yung kanyang purpose, yung layunin sa buhay ng tao na yan. Therefore, ang mangyayari, siya ay nauuwi or it will end to failure ang kanyang buhay. Ito yung iniiwasan natin, na mabuhay ng mahabang panahon sa mundong ito, na gumagawa ng mabuti at sobrang busy sa kakagawa ng mabuti, ngunit hindi naman nasusunod yung kalooban ng Panginoon. Kaya ito'y naghihikayat sa akin na ibahagi ang katotohanan ito upang mapaabot sa inyo o sa lahat ng nakikinig dito ay mapaabot yung mensahe ng Panginoon sa atin, that we have to live right according to God's purpose, intention, and will. Now, narito po, basahin po natin muli ang Genesis chapter 1:26. Sabi po diyan, then God said, now, ang Panginoon po ang nagsasabi dito, let us make mankind, gagawin daw natin, likhain po natin ang sangkatauhan. Ngunit sa paglilikha niya, sabi niya, likhain natin ayon in our image. Now, stop muna tayo dyan sa word na image. Ayon dyan, nilikha nila ang tao ayon sa kanilang wangis o image. Now, meron bang image ang Panginoon? Katulad ng physical image natin? Samantalang, alam naman natin ang Panginoon ay walang physical image na katulad ng physical na anyo natin. Dahil ang Panginoon ay spirit. Ito ang katotohanan. The word image there is not refers to the physical image ng tao na mayroong mahawakan. The word image there represents the spirit. Kaya nga yung tao ay espiritu. Nilikha niya na espiritu at hindi lupa. Now, ito yung unang pagkakagawa ng Panginoon. Nilikha niyang tao na espiritu katulad niya, and the word image there refers to character. Parang ganito. Nilikha ng Panginoon ang tao katulad ng Diyos na may espiritu o espiritu at mayroong characteristic, attitude, behavior katulad ng sa Panginoon. Di ba? Napakagandang katotohanan na ating matuklasan ito. The character of God, the Spirit of God, yun ang nagiging raw material para lumikha ng tao. And then, itutuloy natin. Sabi dyan, in our image, in our likeness. Anong ibig sabihin ng likeness? So sabi ng Panginoon, likhain natin ang tao ayon sa ating karakter, mula sa ating pag-espiritu, bilang espiritu, and then in our likeness. It means to function like us. It means nilagay ng Panginoon ang espiritu niya sa tao, and then inilagay niya rin ang characteristic na magfa-function tayo katulad ng function ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin dyan na katulad ng kapangyarihan, but the same function. Sabi niya, in our image, in our likeness. It means we are required. God puts this characteristic on us, and then inaasahan ng Panginoon, and it is a will or intention or a purpose of God na likhain tayo at ganito tayo magfa-function. We will function like God. Sabi niya, in our likeness. Bakit daw? Bakit daw ganun ang requirements? Bakit ganun ang paglikha niya? Ito yung reason. So that, di ba? Pag nakita po natin yan, kung mabasa niyo po dyan, yung kulay blue na yan, sabi dyan, so that they may roll over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Now mga kapatid, nilikha na tayo ng Panginoon, man as a spirit, with the same characteristic of God, and must function like God. Ito yung
tinutukoy dyan. Now, the reason is so that they may rule. Yun pala yung layunin o reason bakit tayo nilikha ng Panginoon. Is to rule over His creation. Now, yung word na rule o ruler, ang ibang definition nito is dominion, to have dominion. Kapag ikaw ay ruler or dominion, you are considered as a king. Siguro ngayon mo lang naririnig ito at mabibigla ka sa katotohanan nito that only a king has a power to rule. Dominion. Hindi ka po pwedeng maging king o ruler kung wala kang territory. Now, ano ngayon yung mga territory natin? Ang isang katulad mo ba o isang katulad ko ay king? Ruler? Yes. You are a king, you are a ruler. Refers to the message, to the meaning of this rule. Yung mensahe, yung word na ruler o rule. Now, ibig sabihin dito mga kapatid, nilikha ka ng Panginoon, nilagay niya ang kanyang espiritu sa iyo with the characteristic of God, and then you are required to function like God. Kung paano nagpa-function ng Panginoon. Example, ang Panginoon ay nagpa-function by faith. Ano po ba ibig sabihin nun? Ang faith po ay pananampalataya na umaasa tayo sa mga bagay na hindi nakikita at inaasahan mo to at hanggang sa ito'y magiging posible at makikita sa iyong paningin physically. Example lamang nito mga kapatid. Paano ba ginamit ng Panginoon yung kanyang faith? Di ba nung nilikha niya ang sanlibutan, sabi niya, let there be light. Binibigkas niya lamang. Yan ay faith. Wala pang physical na nangyayari. Wala physical na nakikita. But mula sa kanyang kaisipan, from his idea, binigkas niya. And then, yung invisible na nasa isipan niya ay naging visible. So that is faith. We're hoping things na hindi pa natin nakikita until na ito ay ating nakikita. So that is one of the function of man na katulad ng pagpafunction ng Panginoon. Kaya lahat sa atin ay mayroon tayong faith o pananampalataya. Like example, kung ikaw man ay nakaupo ngayon o katulad nitong ginagawa ko, ako'y nakaupo. I have faith in this chair. Meron akong pananampalataya nitong upuan na to na hindi ako babagsak. Dahil kung wala akong pananampalataya o pagtiwala nitong upuan na to, na hindi ako babagsak, hindi ako upo dito. So, that is one way of exercising our faith. Now, sabi diyan is we will function like God. God is a ruler. God is a creator. God is a provider. God is a loving God. God is a forgiving God. Ang dami pang mga characteristic and likeness na iniligay sa atin ng Panginoon na dapat magfa-function tayo katulad nito. God never hates. Mapagmahal ang Panginoong Diyos. Provider siya. At sobrang haba ng kanyang self-control. Ganon din dapat tayo magpa-function. Magpapatawad tayo dahil ang Panginoon din ay nagpapatawad. Subalit, ang pamumuhay ng tao sa panahon ngayon ay nakalimutan na itong pagmamahal. Iba yung definition ng pagmamahal ng tao sa panahon ngayon. Ito yung patungkol lamang sa kanyang nararamdaman. At emotion yung kanyang pinapairal. Ang pagmamahal ay hindi puro emotion. Ang Panginoon ay hindi siya namumuno sa pamagitan lamang ng kanyang emosyon. Dahil kung emosyon ang kanyang ipapairal sa atin, ay maaaring tapos na tayong lahat dahil sobra na nating daming kasalanan sa Panginoon. At hindi malugod ang ating Panginoon sa ginagawa natin dahil sa sobra nating kasalanan, maaaring parusahan tayo agad-agad. Pero dahil ang Panginoon ay mapagmahal, pinili niya tayong malin, i-provide ang ating pangangailangan. Pinili niya yung nararapat para sa atin. Inaantay ka niya na bumalik sa Kanya. Inaantay ka niya na magbalik loob sa Panginoon. Marahil ikaw na nakikinig ngayon, ay meron kang calling sa Panginoon. Dati kang naglingkod sa Kanya. Ngunit natukso lamang at napalayo.
Kapatid, it's about time for you to come back. God is waiting for you long time. Naantay ka niya at meron kang lugar sa puso niya. Kahit gaano ka man ka makasalanan, mahal ka ng Panginoon. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Kahit gaano kasama. Now, tingnan po natin. Ano daw po yung ating function? Is to rule. This is the purpose. We will rule. Ikaw ang hari ng iyong buhay. Yung hiniram mong buhay sa Panginoon, ikaw ang hari niyan, ikaw ang ruler niyan. But the way you rule your life, it must be according to the standard of God, in the likeness of God. Naunawan po ba natin, kapatid? Pwede mong sabihin na, buhay ko to. Yes, you claim as yours kasi binigay sa'yo ng Panginoon yan. Pero, tandaan po natin, you are caretaker or a manager of that life that you have. The true owner is God who created you. Meron lamang niyang ibinibigay na panahon para sa buhay mo na yan, sa katawan mo na yan. At the end of that time na dinidecide ng Panginoon na hanggang diyan ang buhay mo aabot, meron niyang paghuhukom, kapatid. And titingnan ng Panginoon kung paano natin ipinamumuhay, ginamit yung buhay na pinapahiram niya sa atin. Iyan ba ay ginawa natin ayon sa kalooban niya, ayon sa purpose niya, or ayon lamang sa purpose ng Panginoon? Now, if you live a life na hindi ayon sa kalooban or likeness or character ng Panginoon, it means you live a wrong way. You are following a wrong standard or wrong decision sa buhay mo. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Dahil there is way in this world na it seems right. Kala mo tama. Kasi ang daming dumadaan doon. Nandoon ang iyong kaibigan, nandun si Mumari, nandun si Kumpari, maaaring ang iyong mga magulang, kapatid ay naroon sa daan na yon. Kala mo tama. Pero mga kapatid, where you can find the truth, you will find the truth in the Word of God. At kapag tayo ay hindi nakakaalam sa katotohanan ito, ayon sa Biblia, sabi nito, tayo ay naging alipin sa kasamaan, sa kamangmangan. Naging prisoners tayo sa paggawa ng kasamaan, mga gawain na labag sa kalooban ng Diyos, at ito'y nagpapahirap sa atin. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa atin, you will know the truth. Alamin mo ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Now, saan natin ba malalaman ang katotohanan? Ang katotohanan ay malalaman mo mula sa salita ng Diyos. Ang katotohanan is isang mensahe, isang knowledge, isang information na hindi nanggagaling sa tao, kundi ito'y nanggagaling sa Creator, sa manufacturer. Therefore, ako'y masaya na nakapagbabahagi sa inyo ng salitang ito. Now, ano daw yung ating idudumina? Hindi sinasabi dito na yung ating idudumina ay mga tao. Sabi dito, we will roll over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and all over the creatures. Lahat ng kanyang nilikha. Except, ito, only lamang, ito lamang yung ating iko-control or under sa ating rulership. Creatures that move along the ground. Yung gumagapang sa lupa. Ang tao ay hindi gumagapang sa lupa. Ang isa sa mga example na gumagapang sa lupa, yung tinatawag na yung lahat ng kamay at paa nakalapat sa lupa, gumagapang. Ang tao ay hindi ganoon, paa lamang ang apak sa lupa. So hindi siya kabilang na iyong idudumina, kabilang na iyong alipinin. Hindi siya counted na iyong alipinin. Marahil meron tayong mga katulong, kasambahay na sobrang baba ng ating tingin sa kanila. Sobrang walang pagmamalasakit ka sa kanila. Ang turing mo sa kanila ay isang instrumento lamang para magamit mo upang maabot mo ang iyong mga pangarap at mitiin sa buhay. Marami sa atin na ito yung prinsipyo, ito yung paniniwala
na itong mga tao na to ay mga mabababa at sila ay gagamitin ko just to bring me to my purpose, personal purpose, hindi God's purpose. Now, mga kapatid, kung ikaw man ay nariyan ka pa mula kanina hanggang ngayon, nakikinig ka pa ng pag-aaral na ito, ng sermon na ito, nangungusap sa iyo ng Panginoon. Huwag mong alipinin ang kapwa mo. Pwede mo silang maging katuwang upang matupad yung purpose mo sa buhay mo. Ang asawa mo ay hindi mo siya katulong sa bahay na parang utusan. Yung word na helper ay hindi yan utusan, kundi the same power, the same ability, the same strength, the same potential na meron ka ay meron sila. Therefore, that person na ibinigay sa iyo ng Panginoon ay makakatulong sa iyo to fulfill your purpose in life. Do not underestimate your wife. They are also created by God. And they have characteristic and image of God. They are not belong to be our to become our slave. No, they are our helper. It means we work together with our wives. Sa asawa, we work together just to accomplish the God's purpose of our life. Now, itigil na natin yung pang-aalipin, pagmamaltrato natin sa kapwa dahil ito'y hindi kinakalugod sa atin ng Panginoon. Marahil hindi mo alam, pero bago pa may mangyayari sa iyo, dahil ang Panginoon ay nakakita sa lahat ng ginagawa natin at sa paghihirap ng bawat isa. Yung mga taong inaalipin ng mahabang panahon, siguro na darating ang araw ng Panginoon ay ang kanilang lawyer, ang kanilang protector, ang kanilang defender. Now, kung ikaw mismo ang nagpapahirap sa mga taong ito, kalaban mo ang Panginoon, kapatid. At kapag kalaban mo na ang Panginoon, wala nang walang makakapigil sa galit ng Panginoon at walang sinuman na may kapangyarihan na talunin ang Panginoon. Kaya bago pa may mangyaring masama sa iyo, itigil mo na yan, kapatid. Dahil hindi po tayo inuutusan ng Panginoon na ating alipinin o kontrolin ang buhay ng ating kapwa. Ang meron lamang tayong karapatan na kontrolin ay ang creation ng Panginoon at hindi tao ang sinasabi doon. Yung may mga kaliskis, may pakpak, at yung mga gumagapang sa lupa, you're allowed to control that, but human being, you cannot control them. You're not allowed to control them. Why? Because the image of God is also with them. Therefore, you are controlling God. God's Spirit is within you. God's character is in you. Therefore, nandun din yung God's image and character sa iyong katulong o kung sino man ang hinahamak mo, mahal mo sa buhay, mag-anak, kaibigan, mga kapitbahay na inaalipusta natin, naroon din yung image of God sa kanila, yung characteristic of God. Now, if you mistreat itong sa mga taong ito, hindi mo pinapakitaan ng mabuti, is the same as minawalang hiya mo at nilalapastangan mo rin ang Panginoon. Dahil the Spirit of God, the image of God, the characteristic of God ay nandoon sa tao na yun at nasa iyo. Alam mo na kung paano igalang ang iyong kapwa at lalo ang iyong sarili, kapatid. Now, siguro, unti-unting pumapasok sa kaisipan mo na ganun ka pala ka-powerful. Ganun ka pala kaganda ang intention ng Panginoon nung ikaw ay nilikha niya. At sa paglikha niya sa iyo, ay meron siyang pinapagawa sa iyo. Kapatid, na itutuloy natin. God's purpose for man is to rule the earth over His creation. God gave His image and likeness as a basis or standard of how to rule or dominating the earth. Mayroon God's standard. Now, itong standard na ito, it is a rule. It is an instruction kung papaano natin gampanan ang pamumuhay sa mundong ito. Now, kapag wala tayong alam sa standard na ito, dahil
namumuhay tayo na iba yung standard natin. Ito yung standard ng sistema ng mundong ito. Ang sistema ng mundong ito ay hindi katulad ng sistema ng Panginoon. So kung ang iyong karunungan, kaalaman, idea na iyong ginagamit araw-araw ay ayon sa sistema o standard ng mundong ito, that means araw-araw nagkakamali ka at nilalapastangan mo ang standard ng Panginoon. Therefore, darating ang araw na you are failed o magiging failure ka at kalaban mo ang Panginoon. Itutuloy natin. What are types of men? Meron bang types of men? Meron. Alalahanin natin kapatid, eto, man is a spirit. Ang iyong asawa na babae o ang iyong asawa na lalaki are both man in spirit. Ang lalaki ay tinatawag na male at ang babae ay female. But silang dalawa ay mga man according to God because the Spirit of God is called man. Nung inilagay na siya sa body ng babae at sa body ng lalaki, they are called male and female. Two types of men. Male and female. Ang tawag sa female, woman. Ang tawag sa lalaki is a man. Now, anong kaibahan ng man at woman? Maaaring ngayon mo lang ito maririnig kapatid. Pakinggan mo, intindihin mo ito dahil napakaganda ng mensaheng ito. Now, ang kaibahan ng woman at man ay anong salita lang? Womb. Womb man and man. Tanggalin mo ngayon yung womb, man siya. Pero pag inilagay mo ngayon yung womb, woman. So, yung word na womb ay nagbibigay ito ng distinct na characteristic ng female na siya ay mayroong sinapupunan. Womb. Kuha natin. Therefore, God only recognized this man, recognized the two types of man is only male and female. Now, if the person claim female, but they don't have womb, according to God, not according to me, that is not a man. That is woman. Kung walang womb, man, kapag mayroon siyang womb, siya ay woman. Now, that is a true message from God. Tingnan natin sa muli yung ating verses. So God created mankind in His own image, in the image of God. Yung image of God, yun yung espiritu ng Panginoon, characteristic ng Panginoon. He created them. Male and female, He created them. Tama? Napakagandang karunungan at kaalaman na magwawakas ng ating kamangmangan. Okay. What is man and where man come from? Man is a spirit. Ito yung espiritu ng Diyos na nagmumula sa Kanya, iniihip niya doon sa pinorm niya. Ito, basahin natin. Then the Lord God formed a man from dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So, nakita nyo? Ang espiritu, ang man, ang espiritu ay galing ng Panginoon, galing sa Panginoon, that's called man, and inilagay niya yung espiritu sa body mula sa putik. And that body is male and female. He created them. Ngunit, paano nangyaring naging buhay? Naging living being? Yung espiritu ng Diyos, ibinuga niya, inihip niya doon sa kanyang pinorm na dust, yung putik, at naging living being yon. Lumabas si Adam. And from Adam, doon nagmumula si Eve. Therefore, there is male and female man. Spirit is man. Ayan, napakagandang katotohanan. Now, itutuloy natin. Ito na ang ating pagtatapos. God created man based on His image. Now, ikaw at ako ay
nilikha ng Panginoon para maging katulad niya. Nilikha tayo ng Panginoon na mayroong karakteristik na galing sa Kanya. The image of God, the characteristic of God. God is loving, God is forgiving, God is gracious, God is provider, God is the Father. Ang daming mga mabubuting karakteristik na inilagay sa atin ng Panginoon. Kaya God requires us na ilabas ito, i-exercise natin ito, ipinamumuhay natin ito. At ni-require din ng Panginoon na mag-function tayo according to them, or we will function like them, like God. Napakaganda ng mensaheng ito, mga kapatid. And ang ibig sabihin ng images, His image is character and likeness. To function like God upon doing His work as a ruler on earth and the creation of God. So if a man is not functioning like God and not using the characteristics of God, this means that man has failed to do the plan and will of God. Ayaw natin, mga kapatid, na magiging failure tayo sa buhay. Maaaring sobrang busy ka para tuparin yung pangarap mo, yung ambition mo, yung personal ambition mo. Walang masama na marating mo yan. Pero huwag mong kalimutan na mayroong naglikha sa buhay mo ay na mayroong nagsiset at naglalagay, nagtatalaga ng kanyang purpose. At ito, kapag natupad mo ito, kilalanin ka ng Panginoon na isang mabuting nilikha, mabuting anak. Pero kung tayo ay nabubuhay ng against tayo sa kalooban ng Panginoon, kilalanin tayo ng Panginoon na kanyang kaaway. At mas masaklap ang dadanasin ng isang tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang patunay lamang na tayo ay tunay na manampalataya sa Panginoong Diyos kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga pinapagawa sa atin. Hindi masama na nasa church ka, nag-a-attend. That's good. Pero if you keep on attending church, siguro umabot ka na ng ilang taon kaka-attend sa church. 10 years, 15 years, 20 years, 25 years. At hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam yung purpose ng buhay mo. At attendance ka pa din. Never ka naging katuwang para sa paglago ng kaharian ng Diyos. Para sa pag-abot ng ibang mga anak ng Diyos na hindi pa nakabalik sa Kanya. Mga kapatid, this is a failure life. Nais ka ng Panginoon na maging katuwang niya sa Kanyang gawain. Nais ng Panginoon na ikaw ay kumilos, mamunga, mag-multiply. Kaya kung ang buhay mo is you keep on focusing on your personal intention, personal interest, kumita dito, kumita doon, para sa pamilya, buhos, pero ang Panginoon ay baliwala na sa iyo. At sabihin mo, nananalangin naman ako. Yan ba ang purpose ng Panginoon sa buhay mo, kapatid? Basahin natin, bumalik ka sa umpisa. Basahin mo ang Genesis at doon mo makikita. Maraming nagsasabi na, why God created man? Ang sabi nila, created to worship. That is partially true, partially not. Connected po yun, pero hindi yan ang kabuuhan. Dahil kung tingnan natin ang katotohanan mula sa pasimula pa, in the beginning, the book of Genesis never mentioned there na nilikha tayo ng Panginoon is to worship. But worship is part of our service to God. That is partially true and partially not. But ito ang katotohanan. Likha ka ng Panginoon na mayroong image, characteristic, katulad niya. At magpa-function ka, mamumuhay ka, katulad ng kanyang pagpa-function. Magpuproduce ka, katulad godly na mga bunga. Kaya nga, kung naunawaan mo ito, kapatid, mayroong pagbabago sa buhay mo. Nangungusap sa iyo ang Panginoon. It is enough to live in ignorant about the truth. Muli, purihin ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa pamamagitan ng kanyang salita. Pinapasalamatan ko ang Diyos na
hinipo ka at nariyan ka hanggang ngayon, nakikinig ka pa. Kung ikaw man ay na-bless, pagpala ng mensaheng ito, hinikayat ko na mag-message ka or mag-like and share para makarating sa iba at abangan mo ang mga susunod nating video. Hanggang sa muli, kapatid, kaibigan, God bless.